Sino nga ba ang pinakadakila sa mata ng Diyos? Mga kaibigan, ngayon ay nasa ika-32 linggo na tayo sa karaniwang panahon. Nasa ika-10 araw sa buwan ng Nobyembre, 2024. Napakagandang tingnan natin at tanungin natin ang ating sarili kung tayo ba sa ating kakayahan ay naging dakila din tayo. Hindi lang sa mata ng mga tao, kundi sa mata ng Diyos mismo. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Ang ating ebanghelyo sa araw na ito ay ibabahagi sa atin ni San Marcos Kapitulo 12, versikulo 38 hanggang 44. Paano ba sinusukat ng Panginoon na masabi niya na ang isang tao ay siyang pinakadakila, pinakamabuti, pinakamayaman sa kanyang harapan? Dito isinalaysay na yung sukatan ni Jesus ay yung taong may kababaang loob. At sa likod ng kanyang kababaang loob ay naging tapat siya na kahit sa likod ng kanyang kawalan ay handa niyang ibigay ang kanyang kakayahan, anuman ang mayroon siya. Na kahit sabihin natin na kahit yung isang bagay na sana gagamitin pa niya, ay ibibigay niya pa alang-alang sa kanyang pagmamahal. Diba, isang magandang halimbawa dito yung ating mga magulang, lalong-lalo na yung ating mga nanay. Naalala ko noon, pag mag-attend ng meeting sa school, ang nanay, hindi maiwasan na may mga merienda, no, na binibigay sa mga magulang, no? At yung kay nanay na merienda, hindi niya yan kakainin. Sinasabi niya sa kanyang mga kasama, busog siya. Anong gagawin niya sa kanyang merienda? Tinapay at saka juice. Iuwi niya yan. At pagdating niya, ibibigay niya sa amin parang pasalubong. Minsan kahit tanungin mo yung mga ina natin, hindi mo ba kinain yung merienda mo? Anong sagot? Busog pa ako. Pero sa totoo, hindi. No, parang masabi natin parang sinungaling. Nagsisinungaling sila dahil sa kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Yung mga naghihirap na patago, yung mga umiiyak na hindi pinapakita, yung mga nahihirapan dahil sa kanilang pagmamahal. Kaya saludong-saludo ako sa ating mga magulang, lalong-lalo na sa ating mga ina, na siyang una sa lahat nag-alay ng kanilang mga sarili sa atin na kanilang mga anak, simula sa ating pagsilang. 9 na buwan na nasa sinapupunan tayo ng ating mga magulang. At nang ipinanganak tayo, inalagaan tayo, pinapasuso tayo, iniingatan tayo. Nag-aalay sila ng kanilang oras, panahon, kakayahan, buong pagkatao dahil sa pagmamahal na ito. At yung pinapakita nila ay isang tapat na pagmamahal alang-alang sa kanilang mga anak. At yun, para sa Panginoon, para sa Diyos, yung mga taong handa mag-alay ng kanilang sarili, yun yung mga taong pinakadakila. Sana mga kapatid tayo, sa ating kakayahan, sana handa rin tayong mag-alay ng ating sarili, ng ating kakayahan, na may kababaang loob at katapatan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin. Panginoong Hesus, turuan mo kaming maging mabuti, na magkaroon ng kababaang loob sa aming paglilingkod. Amen.